Hello po, good day mga mommy and daddy. Ngayon may magpa-vlog tayo. Kaso baka medyo mahaba ito. Ayaw ko kasi nang nagmamadali sa mga iniisip ko. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagsusuka ng mga bata. Hindi po ba minsan pupunta kayo sa clinic kasi yung mga anak nyo ay nagsusuka? Ganito kasi yung nangyayari doon. Magsusuka, tapos padededein, tapos magsusuka uli, tapos padededein uli, magsusuka uli, padededein uli, magsusuka uli, padededein uli, magsusuka uli, padededein uli, magsusuka uli, paulit-ulit. So, ang mangyayari niyan, pag nakasampung suka na, lupay-pay na yung bata, mako-confine na siya. Siyempre, wala na tayong choice. So, ang dapat kasi po, pagka ganun ang nangyayari, pagka nagsusuka yung bata, minsan ipahinga muna siya. Sa hospital kasi 4 na oras po yung ginagawa namin pahinga. Siguro sa bahay mga 1 hour or 30 minutes, wag mo muna siyang padidiin pagkasuka ng suka po. Ang pwedeng gawin ay i-dropper yung gatas or tubig o yung mga binibili nating mga sa dyan, sa drugstore, yung mga parang ORS, tsaka yung iba pa. Ayaw ko magbanggit ng brand name eh. So, yun po, dapat dahan-dahan ipatak yung gatas, halimbawa, para hindi siya magsuka ng magsuka. Dahan-dahan. Kasi yung iba, ay kailangan tumedi siya uli ng marami para makabawi. Kasi nanghihina na nagsusuka. So balik ka uli dun sa cycle. Dede, suka, dede, suka, dede, suka, dede, suka. Actually, yan pong pagsusuka sa mga bata, mahaba din yung paliwanag niyan eh. Papasok na naman tayo sa neuroscience niyan eh. Oh, paano ba ito? Kasi kapag diniscuss natin yung tungkol sa mga dun sa medulla oblongata, chemoreceptor trigger zone, yan, kasi parang pang medical student lang po yun. Yung mga magbo-board exam o kaya pang USMLE. Basta to make it short, ganito na lang po. Kapag ka nagsusuka kasi yung mga bata, yun kasi ang paraan ng katawan para protektahan yung katawan mo actually. Halimbawa, may nakain yung bata na bacteria or toxin or bacteria na may toxin o virus o parasite, basta anything na pag naramdaman yun ng katawan mo na pumasok sa katawan mo na hindi naman dapat nandun, halimbawa mikrobyo, magsesend po yung signal yun, may mga ano yun eh, may mga tawag dito, yung mga neurons o yung mga nerve, magsusumbong yun doon sa may vomiting center sa brain, sa medulla oblongata, doon sa postrema, yung chemoreceptor trigger zone, para ma-activate yung vomiting reflex. Magko-contract yung muscles mo sa chest, sa abdomen, yung diaphragm, magre-relax yung pyloric sphincter, ganun. Tapos mag-o-open yung esophageal sphincter, tapos yung stomach muscle mo magko-contract para i-push yung laman ng stomach papunta sa bibig, kaya na nagsusuka. Ang point dun po, ginawa talaga ng katawan yun na magsuka siya para ilabas yung mikrobyo. Kunwari na lang, mayroong pa masamang espiritu na pumasok sa loob, kailangan kasing ilabas. Ayun. So, yung iba nagbibigay ng domperidone, yung anti-emetic or anti-vomiting. Kasi yun ang effect nun, yung block the dopamine receptor daw doon sa chemoreceptor trigger zone, ganon.
So, actually, hindi iyon ang priority eh. Kasi, kahit yung mismong gamot na yun na ipapainom mo sa kanya, isusuka din. Ang priority sa mga ganyang nagsusuka ay i-hydrate yung pasyente pero dahan-dahan, patak-patak, unti-unti. Kung dati dumedede siya ng 8 ounce, siguro 1 ounce muna ngayon o pwede i-dropper. Marami kasing tayong maling ginagawa. Yung iba, nagsusuka yung bata, bibili ng Bacillus clausi. Diba? Ngayon, so, hindi naman yun ang priority kasi hindi naman yun gamot. Di ba nga yung Bacillus clausi nakalagay dun sa label niya. No approved therapeutic claims, but hindi naman yung anti-suka, hindi naman yung pang-hydrate. Yun, Bacillus clausi, pwede yun pero hindi siya priority muna pag nagsusuka yung bata. Yung hydration pa rin. So yun, painumin lang siya dahan-dahan. Kung pwede, patak-patak. Tapos, antayin nyo lang mawawala din yung suka niyan pag nailabas niya na yung, let's say, bacterial toxin na kailangan niyang ilabas. Alam mo, medyo ang haba ng topic na to sa totoo lang. Pero, tapusin na lang natin dito. Basta, tapos na tayo dyan sa pagsusuka. Okay po, mga mommy and daddy. Pag may tanong kayo, i-PM nyo lang ako. Thank you po.